Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Okay pa kayo? Ang pagbuhos ng ulan, ang peligro ng ating mga mata. Anyway, mga kapatid, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral po mga kapatid sa Book of Philippians. And I hope that mag-enjoy po tayo sa ating pong mga ginagawa and most especially mga kapatid sa atin pong pinag-aaralan sa salita ng Diyos. And if you have your Bible, please buksan po natin. Philippians chapter number 1 and verse number 7, 8, 9, and 10 po mga kapatid. But habang hinahanap niyo po, mag-pray muna tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa kabutihan niyo po sa amin. Salamat o Diyos na nandito po kami ngayon para makinig ng inyong pong salita. Nawa o Diyos na ikaw po ang kumilos sa aming puso at isipan Panginoon na matutunan po namin yung bagay na dapat naming matutunan ngayong umaga pong ito, Panginoon. Pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. So muli, magandang umaga po sa atin. And sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, pagpapatuloy po natin yung atin pong pinag-aaralan po mga kapatid. And Philippians chapter number 1, at dito na po tayo sa verse number 7 po mga kapatid. And the Bible says there, even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart. Inasmuch as you all, this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye are all partakers of my peace, my grace. So mga kapatid, nakita po natin dyan how Apostle Paul na nag-declare po siya mga kapatid ng affection niya po sa mga taga-Philippians. Kasi mga kapatid, as we know the story of the Philippians po mga kapatid, sila po yung again, babalikan ko po yung verse number 5 that they're been in fellowship in the gospel from this first day until now. So the day that they got saved, the day that they heard the gospel, hanggang ngayon na ito po sinusulat ni Apostle Pablo po mga kapatid, nagpapatuloy po sila sa gospel kung ano po yung kanilang pinakinggan. At hindi lang po dyan mga kapatid, si Paul mismo is confident po siya mga kapatid regarding of that matter, that thing na yung fellowship nila in the gospel, because of course, they know whom they believe. At mga kapatid, ngayon po dito, pinakita ni Apostle Pablo yung kanila pong affection dito po sa mga taga Philippians. That even when he was saying, I have you in my heart. No, so meaning talaga mga kapatid, although we know Apostle Paul na lagi po niyang pinagpipray yung mga tao, but makita natin dito na kung paano po siya na si Apostle Paul parang nahulog or affected dito, na affection dito po meron siyang affection sa mga taga Philippi. Kasi mga kapatid, hindi lang po sa dahil nagbibigay sila kay Apostle Pablo or whatever mga kapatid. But ang sabi niya dito mga kapatid, as much as both in my bonds. So hindi sila nakalimot mga kapatid, most especially even though that Paul was in prison, the Philippi was always there confirming to Apostle Paul of that they're still standing kung ano po yung kaniyong sa gospel po mga kapatid. And not only that they're in confirmation sa gospel po mga kapatid, but also in defense. So makita niyo mga kapatid, hindi po sila basta-basta nasisway, like parang bata na kung ano yung marinig na doktrina, takbo doon, marinig dito, takbo na naman doon. So it's in as much as kung maintindihan natin po yung sa bagay na sinasabi ni Apostle Pablo po mga kapatid, that ito pong mga taga Philippi is more likely para nagmamatured sila sa kanila pong ginagawa po mga kapatid. So, ye are all partakers of my grace. So that's why makita mo mga kapatid na kung gaano po yung pagpapasalamat ni Apostle Pablo sa kanila. Na even in verse number 8, sabi niya, for God is my record. No? How greatly I long after you all in all the bowels of Jesus Christ. Now, dyan makita mo mga kapatid, yung
kung paano po yung pasasalamat ni Apostle Paul at even na sa kanila, dahil mga kapatid, ito pong Christian sa Philippi is that nagpapatuloy sila sa ginagawa nila sa Diyos. Kaya mga kapatid, my prayer for us all in here na ito rin po yung mangyari po sa atin. Na even though ano po yung tumakbo na hirap sa buhay po natin mga kapatid, at alam po natin yan, na patagal ng patagal, parang pamahal ng pamahal yung bilihin, tapos pamahal ng pamahal yung gasolina. But mga kapatid, even though is ganun po yung nangyayari mga kapatid, we should be all in defense and in confirmation of the gospel. At mga kapatid, that Paul was very greatly long for them. Kasi nga nakakulong si Paul eh. Naglulong si Paul sa kanila because sabi niya dyan, you all in the bowels of Jesus Christ. Kumbaga yung fellowship mga kapatid. Imagine mo mga kapatid, when you were in the fellowship of someone, some believers, mga kapatid, darating ba sa point na parang, alimbawa, nakausap mo yung isang kapatiran, tapos ang pinag-usapan nyo, nagpuyat pa kayo, pero puros ng buhay ng tao na alam mo ba si kapatid na ganito, ganyan, bakit kaya ganito siya? Bakit kaya hindi po siya nagbabago? Bakit kaya, alam mo yung pinag-usapan nyo parang puros negative? Do you think na ikaw parang gugustuhin mo pa bang bumalik doon na magganon ulit yung fellowship nyo? Or mas nakaka-edify ang fellowship that if you're talking a lot of things about the blessings of God, kung paano ka pinalago ng Panginoon and the doctrines that we have in the Word of God. Kung paano mo dinidefense ang salita ng Diyos, kung paano ka tumatayo sa salita ng Diyos, at even confirming about the gospel to everyone. That this is what you believe po mga kapatid. So much better na mas talagang maglulong ka sa mga fellowship na meron pong talagang katuturan. Merong patutunguhan, hindi yung mga kapatid na yung fellowship na puros parang chika-chika na lang tayo Mars. No? Mga Mars. Ano balita kay ano? Ganun agad yung mga... Iba talaga mga kapatid kapag yung atin pong fellowship is meron pong kabuluhan. Amen? It edify our spirit and our soul po mga kapatid, na even your flesh po mga kapatid. So we have to remember that how Paul was being thankful po mga kapatid. And being greatly longing for them, for the Philippians po mga kapatid. Kasi nga, nakakulong si Apostle Paul nung panahon na to. At ito po yung prayer ni Apostle Paul po mga kapatid. Sa kanila po mga kapatid that, and this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. So mga kapatid, as far as the Philippian attitude po mga kapatid toward kay Paul, kasi nga mga kapatid, Paul was having a strong affection to them po mga kapatid. That even Paul, nasa prison si Apostle Paul, is hindi sila nakakalimot kay Apostle Paul in regards of everything po mga kapatid. And this is the prayer of Apostle Paul sa kanila. That your love may abound yet more and more in knowledge and in all wisdom, mga kapatid. So this is the prayer of Apostle Paul sa kanila, na mga kapatid, even sa atin po mga kapatid, that even that may approve all things that are excellent. That even mga kapatid, that we know na kung gaano po nag-exercise ang mga Philippi ng pagmamahal kay Paul. They-execute po nila yan kay Apostle Paul po mga kapatid. So mga kapatid, just take note na yung love po is, it should be exercised according, mga kapatid, according to knowledge and in all judgment. Mga kapatid, hindi po dapat ito na dapat parang immature. Hindi po dapat ito katulad ng kung ano pong ginagawa sa mundo po mga kapatid. Na dapat ito pong ating ginagawa is hindi po siya with this grace, and alam niyo po yung mga kapatid, may mga false things po mga kapatid. Most especially kapag ito po ay disgrace sa Panginoon. So tayo po bilang isang Kristiyano po mga kapatid, we have to be mature enough to exercise love to the brethren. Hindi po ito mga kapatid na affectionate love po mga kapatid.
But this is that every one of us, we should love each other. And we have to exercise that, mga kapatid, sa ating pong buhay bilang pong isang Kristiyano. No? Na minsan, mga kapatid, na sinasabi natin sa tao na we love them, pero mga kapatid, minsan, it is with no knowledge. It is with no wisdom. At yung judgment natin, mga kapatid, is not in a good judgment po, mga kapatid. Let's go on in the book of Ephesians, chapter number 4, verse number 15. The Bible says there, mga kapatid, but speaking the truth in love may grow up in Him in all things, which is even the head, even Christ. The next verse natin pong babasahin, mga kapatid, is 2 Thessalonians. 2 Thessalonians chapter number 2, verse number 10 po, mga kapatid. The Bible says, and with all deceivableness and unrighteousness in them that perish, because they receive not love of the truth, that they might be saved. So mga kapatid, sa bagay, bakit kaya yung mga kamag-anak natin minsan, yung mga kaibigan natin, bakit parang hindi sila nasisave? Or maybe because the problem is tayo po, mga kapatid. The love na pinapakita po natin sa kanila is yung dating sa kanila parang hatred. Remember, mga kapatid, we have to speak the truth. Amen. We have to do that. And that's no apology po, mga kapatid. We have to tell the truth. Kung ano po yung nakasalita sa salita ng Diyos, sasabihin mo po yan dapat sa kanila. At yan po dapat yung ating confirmation at defense. But mga kapatid, ang sabi ng Bible, but speak the truth in love. And sometimes, mga kapatid, hindi po natin nawiwin yung ating mga kaibigan even into the truth of the doctrines, mga kapatid. It's because that, anong sabi ng Bible? They receive not the love of the truth that they might be saved. Or most probably, siguro, mga kapatid, kung paano natin kumbaga parang ang isang bagay, mga kapatid, parang nakafocus na lang tayo dun. Remember, mga kapatid, in some denomination, they focus more about love. It's nothing with the truth, mga kapatid. At yan po yung nakakalungkot, mga kapatid, kasi nga, nakafocus na po sa love. Di ba? Parang, alam nyo naman yan eh, parang, God is love. That even though ganito, parang nakalimutan ng mga kapatid na even though God is love, God has a judgment. God has a wrath. Tandaan po natin yan, mga kapatid. So hindi po tayo pwedeng mag-focus lang kung ano po yung pagmamahal ng Panginoon kasi nga, pag pinokos mo yung pagmamahal ng Panginoon, yan na lang din yung sasabihin mo sa tao. Ang nakakalungkot, mga kapatid, yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, hindi natin maibigay sa tao na mayroong katotohanan. Amen? Bakit? Kasi nakafocus ka sa word na love. At yung love na yan, mga kapatid, wala po siyang knowledge, wala po siyang judgment na tama, na hindi mo ma-approve yung things that are excellent po, mga kapatid. Kasi bakit, mga kapatid, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth that they might be saved. So nakakalungkot po yan, mga kapatid, kasi syempre, we know that God is love. Parang gano'n na lang, God is love, God is love. But how did God commended His love? He died for our sin while we were yet sinners. He loved us. He loves the sinners. But I believe also, mga kapatid, is that meron pong judgment kapag hindi po tayo naging righteous sa ating pong buhay. And paano po maging righteous ang isang tao, mga kapatid? Of course, they need to believe that Jesus Christ died for their sins, was buried, and rose again the third day according to the Scriptures. Kaya, mga kapatid, hindi ka pwedeng mag-focus lang sa love. We know how, mga kapatid, kung alam mo yung katotohanan sa pagmamahal ng Diyos, ikaw mismo ang makakapag-share niya na mayroong katotohanan. Amen? So mga kapatid, ito din po yung gusto ni Apostle Pablo na dumating po sa atin, mga kapatid. That our love
should abound more and more in knowledge and in all wisdom. So mga kapatid, di ba, yung famous na kasabihan, sundin mo kung ano yung tinitibok ng puso mo. Talaga naman. That love is without knowledge and judgment. Kasi sabi ng Bible, the heart is deceitful above all things. So mga kapatid, ikaw Kristiyano ka, dapat yung pagmamahal na meron ka o yung gagawin mo is with all knowledge po mga kapatid. So hindi mo basta-basta susundin ang puso mo, yung tibok ng puso mo. Pastor, talagang siya na talaga pastor. Siya na talaga yung tinitibok ng puso. Mga kapatid, if it is just only emotion, it is emotion po mga kapatid. Kaya minsan nakakalungkot sa mga Kristiyano, naging bond tayo ng ating pagmamahal na pagtapos. Pastor, sinuntok po ako. O akala ko ba alam na lang mo? O, yan na yung mga kapatid, may mga consequence po na mangyayari sa ating pong mga judgment. Because your knowledge is not enough. Amen? But Paul says that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent. Pastor, mahal ko ba siya? Bakit? Kasi po, pastor, ang gwapo niya, pastor. Tingnan mo, pastor, matipuno. Noon pala, lalaki din yung gusto. So dahil, mga kapatid, dahil wala po tayong judgment, wala po tayong knowledge sa salita ng Diyos, we don't see those things, mga kapatid. So mga kapatid, I know that this love, are just trying to connect this with this matter po, mga kapatid. But I want you to realize that the prayer of Apostle Paul is to have more and more love, that love may more abound and more in knowledge and in wisdom. At mga kapatid, para magkaroon po tayo ng knowledge and in all judgment, mga kapatid, we need the Word of God. So mga kapatid, hindi ka lang basta-basta magbibigay ng mga pagmamahal o pagmamahal mo sa isang tao na wala ka pong judgment. And mga kapatid, if you love the person that you're talking to, mga kapatid, you will tell them the truth sa bagay in regards of the gospel as well, mga kapatid. Amen? I have been talking to someone, with people, mga kapatid, at even kay Kyle, that even I am not scared of asking him, paano siya naligtas? And I don't even afraid of doing that, mga kapatid, because that's how you love. You ask them, tell them the truth po, mga kapatid. And if kung hindi po nagtutugma sa salita ng Diyos, mga kapatid, huwag niyo pong hayaan na gano'n na lamang. Sabi ng 1 Peter chapter number 1, 1 Peter chapter number 1, verse number, pagmamahal talaga pinag-usapan, gising na gising talaga, no? Verse number 22 po, mga kapatid, seeing ye have purified your souls in obeying the truth, through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with pure heart fervently. Mga kapatid, ang pagmamahal natin sa kapatiran as a brethren, mga kapatid, it should be fervently. It should, mga kapatid, na wala po sanang malis. It should have pure. Hindi yung parang nagpapakita ka lang ng love sa kanya pag ikaw yung kinakausap niya. Pag hindi na kayo magkausap, kung ano-ano na rin yung sinasabi. Pag nakaharap, talagang kung makapag-express ka ng love mo, tulo-tulo talaga, walang preno. Pero pag nakatalikod na, kung ano-ano na rin sinasabi natin, mga kapatid, that's not a pure heart, fervently, mga kapatid, of giving love to your brethren. Amen? And if you see something, mga kapatid, and ito po yung minsan yung pinakamahirap po sa atin minsan, mga kapatid, na kapag may nakikita kang mali sa brethren, kung meron ka lang ding gift na kausapin siya regarding of that matter, then talk to him, mga kapatid. Whether he's going to be like it or not. And we have to pray for some situations po, mga kapatid. And we have to pray for that. Kasi mga kapatid, and even me, parang hindi rin ako mapanatag, but I'm just looking away how to talk to this guy po, mga kapatid. Because we need to help.
We need to show love in how? In telling the truth po mga kapatid. Never sacrifice mga kapatid ang katotohanan ng salita ng Diyos in the name of love. In the name of love, huwag mong isasacrifice yung katotohanan sa salita ng Diyos. If God said that don't be equally yoked to the unbelievers, mean it. Pastor, mahal ko talaga siya, pastor. Don't sacrifice that, mga kapatid. Amen? And by the time, mga kapatid, makikita mo po, mga kapatid, that in the things that you will understand how Paul was trying to tell them that your love may amount more and more. Of course, we know that this love in here, they love to the Apostle Paul. Their love to their brethren, the love to the gospel and standing for the gospel, mga kapatid. But ito, mga kapatid, lumawak pa siya ng lumawak, mga kapatid, so that you will have a knowledge and in judgment, so that you will approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Mga kapatid, wag po natin i-sacrifice yung katotohanan sa salita ng Diyos. At lumabas po, mga kapatid, na parang maging unbiblical na yung mga bagay-bagay. Halimbawa, katulad ng pinagsinasabi natin kanina, mga kapatid, that denominations focus more about love. Parang okay lang na i-compromise yung katotohanan basta lang makita ng tao yung pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid, they need to see and to find or makita ang katotohanan sa salita ng Diyos. At kailangan, mga kapatid, biblical yan dapat. Hindi lang dapat it's more of love and love, dapat it should have the truth from the Word of God, mga kapatid. False love is not from God. It will confuse the minds of the simple po, mga kapatid, kung ang pagmamahal na ibibigay natin sa kanila na puros pagmamahal, love, wala pong judgment, wala pong just, wala pong truth. Mga kapatid, that's not God's love. And we know how God performed His love to us. That even though when we were yet sinners, Christ died for us po, mga kapatid. False love is from the great deceiver. Kaya nga, mga kapatid, makikita mo sa mundo kung paano nila i-define ng love po, mga kapatid. Paano ba nila i-define yung love? Di ba? Love is blind. Mga kapatid, that's not true. Love is something na dapat meron pong katotohanan. Mga kapatid, anong sabi ng mundo? Naririnig niyo ba na sinasabi ng mundo na mahalin mo yung sarili mo? Tama? Tama naman siguro, mga kapatid. Pero sabi ng Bible, anong sabi ng Bible? Love one another. Anong gusto mo ngayon? Yung love yourself or love one another? You want it from the Word of God or you want it from the Bible po, mga kapatid? You want something from a false God or something from God? So ikaw pa, mga kapatid, ang makakapag-isip po niya, mga kapatid. So that love should abound more and more in judgment, in all knowledge, in all judgment, so that we may approve all things that are excellent, and be sincere and without offense until the day of Christ. Mga kapatid, hindi po magkakaroon ng sincerity sa puso po, mga kapatid, ang isang Kristiyano, kapag hindi niya po naintindihan ng katotohanan. And you will never find yourself, mga kapatid, na seryoso sa gawain ng Diyos, na seryoso sa pakikinig, na seryoso sa pag-aaral ng Diyos, kung hindi mo siya naiintindihan. At hindi mo rin mai explain yung pagmamahal mo. Nakala mo yung pagmamahal na yung kung ano lang yan, lagnat lang pala yan, mga kapatid. You can never explain that or tell if that is from God or not. Unless, mga kapatid, na maintindihan po natin yung salita ng Diyos. What are the things that are excellent? Love is excellent po, mga kapatid. That's one of the excellent things na ginawa ng Panginoon po sa atin. Amen?
Do you agree with me? That's one of the excellent thing because mga kapatid, because of love that God shows to us, He sent His Son Jesus Christ to die on the cross, to buried, and to be rose again para po sa ating kasalanan at malinis po tayo sa ating kasalanan po mga kapatid. But what things are others that need to be are excellent and to be approved? Mga kapatid, according to 2 Timothy chapter 2 verse number 15, study to show thyself approved unto God. Mga kapatid, we're not trying to study to be approved sa tao po mga kapatid. Amen? And as much as we are growing mga kapatid, although we care to somebody mga kapatid, but if they don't like what we believe, then magpapatuloy po tayo mga kapatid. If they don't want to believe the gospel that can save to this day mga kapatid, hindi man pwedeng tumigil tayo. Amen? Ibig sabihin, kung hindi sila maniniwala, titigil ka na. Ibig sabihin, yung tao, unti-unting lumalabas, unti-unting nawawala, titigil ka na. Because you think that, pero mga kapatid, the moment that we are growing mga kapatid, you are going to see what are excellent sa buhay mo mga kapatid. At ikaw na mismo mag-a-approve niyan. If what are the excellent things that approve, that ye may be sincere. Minsan mga kapatid tayo, mas nangingibabaw yung pagmamahal kaysa sa sincerity po mga kapatid. Na dapat everything should be balanced. Amen? Yung love, yung sincerity, so that mga kapatid, ito kasi yung bagay na so that you can approve things that are excellent. Study to show thyself approved unto God. Then niya po yung kasunod, a workman that needed not to be ashamed. Imagine mo mga kapatid, here's the thing, you are approved unto men. Pero sa Diyos pala, ashamed ka. Can you maintindihan? Nakikita mo ba yun mga kapatid? Imagine you're doing things in this church, in this world, na kasi ang gusto mo hindi ka magkaroon ng hindi ka mapahiya or embarrass sa mga nakapalibot sa iyo mga kapatid. So you're trying to do those things, pero mga kapatid, you are ashamed unto God. Because you are not getting what is the truth from the Word of God. Amen? One thing is really a shame when you're trying to study and you don't wanted to the truth po mga kapatid. Parang kumbaga, ang tagal-tagal mo nang nasa church, hanggang ngayon, ganyan ka pa din. It is a shame. Why mga kapatid? Because you're not growing. And the desire of the local church mga kapatid, why we gather here is because for us to grow. Amen? That's what we need this thing so that the Word of God will be preached to us at tayo po ay lumago po mga kapatid. And so that when we are grow, habang tayo po ay lumalago mga kapatid, even as we can see and we can approve po mga kapatid the things that are excellent. Alam niyo po mga kapatid, marami po mga excellent na bagay sa mangyayari sa buhay po natin. Amen? Pero kung mga bagay na hindi mo rin makikita mga kapatid at hindi naman to approve at hindi to sa Diyos, hayaan mo na lang yan mga kapatid. We need to understand po mga kapatid that dapat hindi po tayo ma-shame at maging approve po tayo sa Panginoon. That we can approve things that are excellent. By how mga kapatid? One thing is to rightly divide the word of truth. So that you will know the things na hindi po para sa iyo at yung mga bagay na para sa iyo. Kasi mga kapatid, kapag hindi mo po ni-rightly divide ang salita ng Diyos, ipag-unite mo yung salita ng Diyos wrongly. Kukunin mo yung mga bagay na hindi para sa iyo, kukunin mo yung bagay na pipilitin mong ilapag dyan sa buhay mo para lang sundin yung bagay na yan. Pero mga kapatid, you cannot do it. May mga bagay talaga na hindi mo pwedeng ipilit mga kapatid na nakasulat sa salita ng Diyos na hindi talaga sa iyo. Amen? And by that mga kapatid, that's the one thing, to be approved unto God. And to approve things that are excellent po mga kapatid. So one thing, it should start on love. That your love may abound more and more in knowledge and in judgment. Amen?
Pag nakikita mo yung katotohanan po mga kapatid, you can do it. Magkakaroon ka po ng good judgment mga kapatid and good knowledge about that. Pero mga kapatid, mahihirapan po tayo kapag hindi po natin alam yung salita ng Diyos. So that is why mga kapatid, we need to study, we need to read, we need to listen, we need to hear the Word of God po mga kapatid because it is for our growing. It is for your growing po mga kapatid. Amen? What is your goal after 2 years? After 3 years? After 5 years? Gusto mo ba maging same thing lang kung ano ka ngayon parating ng 2 years, ganun ka pa din? Gusto mo ba kung immature ka ngayon, parating ng 3 years, immature ka pa din? Remember mga kapatid, we are not kid. We are not child. We are growing. And sa panahon ngayon mga kapatid, ang bilis ng oras. Hindi mo parang magugulat ka na lang si Blake kumakanta na rin dito. That's how fast it is mga kapatid. Diba nung unang punta namin dito, ano ba yan? Nasa lupay ng tiyan. Tama? Ngayon tumatakbo na. Pupunta na dito sa harap. Kaya mga kapatid, anong gusto mo? After 2 years? After 3 years? Ano ba yung gusto mo sa buhay mo? Gusto mo ba parating na panahon na yan, you can also approve things that are excellent? Yung mga excellent things in the Bible na makita mo na yung katotohanan mga kapatid? Or you wanted to be as a child as you are 2 years ago? The decision is in yours po mga kapatid. Nandito po ako para i-guide, para sabihin sa inyo yung mga bagay na ito mga kapatid. But the decisions are going to be in yourself. I cannot decide for you po mga kapatid. You should decide for yourself. Kasi pag ako nag-decision sa'yo, diktador yung labas ko. Dictatorship. At parang gagawin mo yung bagay kasi sinabi ko. Which is, it's not thing. It's not good. Na magiging approve lang yung bagay, hindi na, kasi sabi kasi ni Pastor, ganito yung sige na nga. Sabi kasi ni Pastor, magkanta ako. Sige, kanta na lang ako. Amen? Mas maganda ba na pinag-pray mo siya, Lord, gusto ko po kumanta ng ganitong araw. Ikaw na mismo magsasabi kay Sister Gia. Sister Gia, gusto ko pong mag-special number sa Sunday kasi gusto ko pong i-offer yan sa Panginoon. Have you been into that, mga kapatid? That you're going to sing here not because someone tell you to sing. You're going to sing here, you're going to join the choir because things are already approved and it's excellent thing. Because you wanted to give it to God. Gusto mo siyang ibigay sa Panginoon. Amen? That's part of growing, mga kapatid. And in our service sa Bible Authority Baptist Church, that's what I do. You wanted to sing? Sing. If you don't want, okay. You don't need do you need to practice? No. As long as you know the song. Kasi mga kapatids, yung pagkakanta naman, hindi lang naman dapat sa simbahan yun. Amen? It should be part of our life as well as like us reading the Word of God. So meaning, parating mo rito, may mga kanta ka na talaga. Kaya nga mga kapatid, kung walang special number, kailangan kumanta, may kakantahin talaga ako. Di ba, Len? Amen? And we sing along also in the house. Pag meron magsising along po ako, I'll sing those things which I know that Christian song po mga kapatid. So kung gusto niyo mag-sing along dito sa December 12, make sure na hindi po yan basta-basta kung anong kanta mga kapatid. Maririnig tayo ng kapitbahay. Patay tayo dyan. Patay ang naglason. Amen? Again mga kapatid, your love abound more and more. This is the prayer of Apostle Paul. That your love abound more and more in what? Knowledge and in all judgment. Because mga kapatid, if you have the right judgment, you will approve things that are excellent. At makikita mo yan mga kapatid sa iyong paglago dito sa simbahan, sa iyong paglago. I know that maybe you're growing right now. But, yan na ba yung gusto mo? Or gusto mong lumago pa ng lumago? Because mga kapatid, our goal is to be teachers someday. Not to be teachers but we need to grow. Kasi mga kapatid, the grown-ups can teach. The child cannot. So, ang grow po mga kapatid is hindi wala po siyang
stop. Until now, I'm still growing. Until now, you should be growing. Amen? Kaya lang, hindi, kumbaga parang, hindi, okay na ako, tapat na ako sa Panginoon, siguro this is enough. Hindi mga kapatid. We have to grow. That we can approve things that are excellent to coming. Meron po akong isang narinig mga kapatid. Total, naintindihan niyo na raw yung 2 Timothy chapter 2 verse 15. Enough na raw yun. That's not enough. Mas magandang maintindihan at maintindihan mo kung paano siya i-approach sa tao na hindi sila nakakaramdam ng hatred. Amen? Amen? Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, salamat Panginoon sa umaga pong ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat o Diyos sa kabutihan niyo po Panginoon. Pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin Panginoon, ikaw po mag-bless sa inyong pong salita at kung meron mang Panginoon na kulang sa aking pong sinabi, Lord, I pray sa kanila pong pagbasa, ikaw Panginoon ang mag-fill up nito Panginoon. Lord, we bring back the glory, the honor, and the praise. In Christ Jesus' name I pray. Amen at amen. Tawagan si Brother Julius para po sa ating closing hymn and closing prayer.